Andito po tayo sa Aspiras Farm. Ang farm nila, Brian, dito po sa San Jacinto, dito sa Pangasinan. At yung farm nyo, Brian, ay may mango, May vegetables po, and mushrooms. and mushroom, yung project ni Brian. Meron din kayong swimming pool. Ako, resort, Dreamland Resort. Farm Resort po. Okay. So, kwentuhan mo nga kami, Brian, paano nag-start yung mushroom project mo? Yun po, nung pandemic po, nasa Maynila po ako. Tapos, umuwi po ako nung December. Yun nga po, nag-start po ako ng mushroom cultivation po dahil favorite dish ko po, or ulam, pang-ulam. Every time na may harvest la daddy ko, pag kumikidlat, pag may pupunta sa Maynila, nagpapasabay ako ng... Papadala ka talaga? Papadala po kasi favorite ko po. Nung po nung December, umuwi po ako dito. Napag-isip-isip ko po sa Facebook din po, nakita ko may mga mushroom grower doon. Nag-search po ako through internet, YouTube, or Google lang po. Tapos nag-research mga 2 weeks, mga ano. Tapos nag-try na po akong magtanim ng sarili kong cultivation. Yung naka-standing position pa po yun. Tapos, yun po based on experience din po, natuto na rin gumawa ng mga iba't ibang style ng plat, may mga pabilog or pahaba or patayo. Nag-experiment ka? Experiment po, through experience lang po hanggang sa susubukan ko na pong magbenta dito sa kalapit bayan or kalapit lugar sa amin. Hanggang sa nag-start na rin po kami mag-produce ng binhi or padala ng binhi through LBC or GNT po. Si Brian po ay isang call center agent. At nag-work from home sila, kaya umuwi siya dito sa farm at ginawa na lang yung mushroom business niya during free time niya. Free time po ako. Kagaya ngayon, hindi pa siya natutulog kasi panggabi yung shift niya. Tapos ngayon, inasikaso niya tayo para ma-demo yung kanyang mushroom production. Ano ipapakita natin ngayon, Brian? Kung paano po magtanim ng kabuting saging step by step po. So, ituturo ni Brian paano magtanim ng mushroom gamit yung dahon ng saging. Habang pinini-prepare na lang ibang materyales, ikwento mo nga sa amin, paano ka natuto dito sa Volva Mushroom? Gawa po ng internet din po. Yun nga po, favorite ko yung mushroom. Tapos, nag-search po ako sa YouTube or Google lang po kung paano magtanim or mag-cultivate ng mushroom. Yun po, hanggang natuto na lang. Nag-start po ako sa isang plot pa lang. Diyan po. Tapos binenta ko agad dito sa amin. Kumita na ako po. Talagang 200 pesos lang po, kumita na ako ng 600. Kagad yung after 10 days 600 or 800 na kagad yung. Opo. Kaya nagtanim ng ilang bed na po, ilang plot hanggang isipan na rin namin na mag-business ng spawn ng aking asawa. Kaya na mismo ang nagbebenta ng binhi. Opo, binhi. Through nationwide po. Nationwide. So, nararating mo nationwide dahil sa Facebook? Opo, Facebook. Through social media po. Nag-create ka ng group mo? Kung saan nandun lahat ng mga buyers ko po. Tapos mga pictures ng mga tanim nila. With guide and manuals na po, tapos may videos pa po akong ginawa doon para paano gawin? Opo, step by step. So si Brian ay 26 years old, isang call center agent sa Manila. Pero ngayon ay work from home. Work from home. Call center sa gabi, sa umaga, tanim ng kabuti po. So si Brian ngayon ay hindi pa natutulog. Opo, wala pang tulog. Okay, ready na ba tayo? Opo, ready na po. Sino yung mga kasama mong Brian? Ang aking kapatid po, Samuel. Ay, kaway-kaway naman dyan. Saka si Lawak, Pangasinan. From Lawak, si Ninyo? Opo. Ayan. Okay, so babasahin ng tubig. Brian, anong distance nito? 2 meters. Anong haba? 2 meters. 2 meters? Opo.
2x2. Opo, 2 meters. So, dalawang 2x2. Na? Opo, bali ito 1 meter. 1 meter, 1 meter. Bali 2 meters. 1x2. So, yan lang yung laki ng bed. Opo, yung laki ng Okay, sige. Anong next natin? Next natin yung paglalatag ng ito. Ito po, binabad ko ng 3 hours or 3 to 4 hours sa umaga. Ayun ng umaga po. Tapos, pinatuyo ng mga 30 minutes to 1 hour. Yung ganyan po yung wala nang tumutulong tubig. Para hindi mamatay yung spawn or yung binhi. So, basa siya, pero hindi na siya dapat tumutulog. Opo, hindi totally tumutulong po. Okay. So, Brian, anong laki nito? Yung distance. Ito hanggang dito, gaano kahaba yan? 12 inches po, isang ruler. Isang ruler. Opo, or dalawang dangkal na ganito. Isang ruler yan. Opo. So, ang ginawa mo, Ito po. binikis mo yan. Opo, bibigkisin ng Tapos, mga 4 na pirasong. Ito yung dahon ng saging. okay. Kailangan yung hindi nakalaylay, yung nakasabit pa po para walang bakterya. Yung kinuha mo sa puno ng saging, Opo. nandun pa sa puno ng saging dapat yan. Opo. Tapos yun yung pagtali, dalawang dangkal na ganyan. Dito ko tatali yung... Nasaan yung pantali mo? Okay. Kung hindi ka na gumamit ng... Yun na rin mismo. Opo. Yung dahon na rin mismo, yung pantatali mo. Okay, tapos puputulin. Opo, puputulin ko na yan. Dalawang bigkis ulit. Yan. Hanggang dito. So, buguntingin mo. Opo, gunting or itak na lang. Opo, dalawang na yan. Dalawang tiga na. Yung pagbabed dito sa gitna. Sa gitna. Tapos sa gitna. Okay. So, isang ruler yung haba lang. Okay, yan na yan. Pwede na Isang ruler yan. Opo. Okay. Kasi ito, bawasan na yung konti. Yan, ganyan po. Pwede So, na ito ngayon yung ibababad mo sa tubig. Sa tubig po. Ng ilang oras? 4 hours or 6 hours. 4 to 6 hours. And then iti-drain mo I-drain mo ng around 30 minutes 30 to 1 hour. to 1 hour. Yan, yung wala nang tutulo sa kanya. Yan. So, ito na yon. Ito na yung kinalabasan. Tapos, ito ngayon yung linagay natin sa ginawang bed. Okay. Anong gagawin natin dito ngayon? So, lalagay na ng spawn. Spawn. So, ito yon. Opo, yung spawn mismo. Yan na yan. So, itong spawn na to ay ginawa na nila Brian. Opo. At available to, binibenta rin ni Brian to sa mga customer niya ngayon na gustong mag-grow ng sarili nilang mushroom. Yan. Through Facebook po. Visit nyo na lang po yung Alas Volva Spawn. So, puntahan nyo lang yon yung group. Opo. Mag-member kayo. Alas Volva Spawn. Or message nyo lang po Diana Aspiras or Brian Aspiras. Si Brian yun. Sasagutin kayo ni Brian. Opo. Opo. Okay, so paano Brian maglagay ng spawn dun sa ano? Ito po yung paglalagay ng spawn. Bali, 3 packs ng spawn. Ilang pack yan? Ito. Bali, 4 na packs po. 4 na pack yan. Okay. Tapos, yan. yan ngayon yung ilalagay. Opo, side by side lang po. Yan, gilid-gilid. Ganyan lang. Opo. So, yung tubo ng mushroom po sa gilid lang or sa lupa mismo. Yan. Side by side. Simpleng-simple lang po ang pagtatanim ng kabuting saging. Side by side. Yan, ito na po yung first layer natin. Mostly tuwing tagulan po ang ginagawa kong layer, patong 6 layers po. Pag 6 layers? Opo, pag summer naman po,
5 layers lang or 4 layers hanggang dito pwede na po. Kasi pag mas mataas yung layers, mas mainit yung bed pag nabalutan na ng plastic. Kailangan niya mainit. Opo, init. Okay, kailangan niya mainit. Okay. So yun yung first layer natin. First layer po. Sa gitna po, pandagdag init or nitrogen. Lagyan mo parang, ng opo, nitrogen. Pangkain ng similya, ng binhi, Oh. ng amag, Mm-mm. yung pagkain mo. Asan yung Mandari? Nag-harvest pa. Ina-harvest pa sa bakuran yung Madrid cacao. Or pwede rin po kahit wala ng ganyan. Or Pwede rin walang Madrid cacao. pwede. Pero ang advantage pag meron, mas Mas mabilis. mabilis lumaki yung amag. Or okay. So, parang cake Lin. Okay, lagyan mo lang sa gitna ng Madrid cacao. pwede rin dahon ng malunggay or alternative yung dahon ng akasya. Okay. Pampainit. Pero ang pinakamaganda Madrid cacao. Opo. Okay, and then Second layer na po. si second layer na. Nilagay din. Okay. Second layer tayo. Yung 5 layers. Magkano ang isang spawn? 50 Brian. pesos po per ganito. Isang, 50? Opo, 500 grams. 500 grams is 50 pesos. Ayan. So, patapos na yung second layer. Dapat po siksik yung paglalagay ng Ng dahon. saging. Opo, dahon ng saging para maganda yung tubo. Yung walang space na para siksik talaga. Ayan. So, lalagay ulit ng dahon ng Opo, Madrid cacao. Madrid cacao. Tapos binhi side by side. Then, binhi ulit sa gilid. Opo, gilid. Okay. Ayan. Side by side lang po. Ayan. Tapos na, third layer na. Agree. Okay, so third layer na tayo. Para kang gumagawa ng cake. Okay, third layer tayo. Ayan. Same process ulit. Same process. So dapat masinsin yung paglagay. Opo, para maganda yung tubo din. Side by side. Ngayon, Brian, saan tayo maglalagay ng taniman? Saang lugar? Opo. Ang recommended po ngayong tag-ulan or even though kahit hindi tag-ulan po, basta lilim. Malilim. Malilim. Opo. So, kagaya ng mga nakita natin kanina sa ilalim ng puno ng Opo, mangga. ilalim ng puno ng mangga. Oo. Kasi mas mabilis po yung gapang ng amag Oo. o yung sapot-sapot ng kabuting saging pag nasa lilim po. Oo. Pero bakit ngayon, nandito tayo sa may shade, may bubong? Oo, pwede rin po. Ganito, Pwede rin dito. Pwede rin po. Pag tag-ulan ba, mas maganda rito sa ganitong klaseng Opo. lugar? Mas maganda po. Kasi walang tubig, Walang tubig. hindi naulanan. Opo. Ayan. Second, Okay. third layer na po. Tapos po pagka walang masyadong lilim, pwede rin po sa direct sunlight. Mag-add na lang po ng takip, lalagyan ng plastic, tapos lalagyan pwede ng sako or yung dahon ng saging, yung fresh na dahon para Kukuberan mo siya. Opo, kukuberan mo siya para maging dark yung side by side niya. Mas gusto ng amag yung dark area. Okay, so tapos na tayo sa second layer.
third layer na po. Magta-third layer na tayo. Maglalagay muna tayo ng third layer na to, no? Opo, third layer. So, naglalagay na tayo ng spawn ng third layer. Yan, 1 inch po yung paglalagay. Yung ugat ng kabote, nakasiksik pa. Medyo hugutin mo po. Kasi pag medyo gilid po, pag lumaki na yung kabote, kusa lang. Malalaglag. Opo. Yan. Para hindi siya malaglag agad. Pero Brian, nung araw ba, may gumagawa ng spawn? Opo, meron na. Meron na talaga. Opo, meron na po. So, nung nag-umpisa ka, bumili ka rin ng spawn? Opo, bumili po. Ang starting spawn ko po na ginamit, mga 10 pirasong spawn lang yun po yata. Ang ginamit mo? Ang ginamit kong spawn. Tapos doon ka na kumuha ng sarili mo? Opo, doon na po natutong gumawa ng spawn. Tapos tinuruan ko yung tito ko sa may Manawag. Siya na po yung nag-cultivate. Siya na tagagawa mo ng spawn? Tagagawa ng spawn. Tapos pag may mga pa-orders na po ako, di-deliver niya dito. Tapos ako nung balang mag-market sa LBC. Ito na ngayon yung pang 4th layer. Gawin natin ng 6 layer. Hanggang 6 layer ba tayo? Opo. 6 layers. Okay. Sakto yung bed. So yan, hindi yan sinisiksik. Opo. Parang normal lang na pagkakalagay. Opo. Hindi siya kailangan daganan. Hindi na po. Hindi, no? Opo. Kasi ipapatong mo lang. Patong mo. So kagaya nitong 6 layer na to, Brian, ilang dahon ng saging yung nagamit mo dyan? Yung total consume na 500 na putol na ganito or 400, pwede na po. 400 na putol. Opo. Para dun sa 6 layer na 2 meters. Opo. 400 to 500, pwede na po. Depende sa taba ng big case. Oo. Pero ilang dahon ng saging yon? More or less? More or less nasa 100, 100 na dahon ng saging. Opo. Tapos bibigkisin na lang po. Depende sa kapal. Ito kasi binibili ko na rin po ito yung mga nandiyan. Mga dahon ng saging na binibili mo na rin. Opo, hindi na kasya yung dahon ng saging nyo. Opo, hindi na kasya. Tapos puro kalbo na lahat yung yung sagingan. Kinalbo mo na yung saging. Okay. Pang ilang layer na to? Pang 4th na po. Pang 4th na. Okay. Yan, side by side. Pag nakapalam mo yan, anong mangyayari? Mas maraming, the more spawn, the more The more mushroom. Mushroom, opo. So okay lang na magkapal ka? Opo, depende po sa grower or pwede rin po yung kahit kunti rin din po. Ang ganyan. Normal lang na ilalagay, pwede rin po. Okay, so tapos na ulit. Opo, tapos na ulit. Ang pang 4th layer. Tapos na yung pang 4th layer natin. Opo. Dahon ulit. So, konting dahon lang pala, no? Opo, konting dahon lang. Nitrogen po kasi yan. Fertilizer po kasi yan. Yung iba po abono yung ginagamit. Oh, instead na abono ka, mag-natural fertilizer ka na lang. Gumamit ka na lang ng dahon ng Madrid de cacao. Or kakawating leaves. O kakawate. Oo. Organic talaga siya. Opo. Ito pong isang bed na to na 6 layers. Brian, ilang kilo ang ma-harvest mo rito? More or less po nasa 5
4 to 5 kilos po. 4 to 5 kilos. Sa 3 consecutive days po na harvest. Yung 3 harvest na yon, 4 to 5 kilos yun? Opo. Ang total harvest na po. Sa unang harvest po, nasa 3 kilos. Tapos sa pang 4th harvest, second harvest, nasa 2 kilo. Tapos sa pang 3rd harvest, nasa 1 kilo na lang po yung... Okay. Konti So, ng konti. yung 3 days mo, parang 6 kilos. Opo, ganun. 6 kilos yung 3 days mo. Tapos, pagbenta ng 1 kilo, 300 na po. 300 pesos. 350. So, 350. Opo. So, meron ka ng Opo. 1, 2. 1, 2. Ito lang po, itong isang bed na to, 1,200 po ang pagbebentahan yan. Opo. Yan. So, dahil dalawa ginagawa niya rito, 2,400 na yan. 2, 4 na. Sa loob lamang ng 10 days. Opo. Ha? 10 days. Ang bilis. Tapos yung total na gastos ko lang po ng spondon, sa isang bed, 4 po, 4 or 5, 250 pa lang po. 250 lang yung 250 pesos lang Opo. ang gastos mo. Sa pang 10 days na unang harvest, yung 1 kilo mo doon, bawi mo na kagad yung... 1 kilo pa lang bawi mo na. Yung tanim. So, 1 kilo ang puhunan, 5 kilos ang kita. Opo. Opo, times 5 po. Times 5. Maganda pala ito pag ikaw ay mayroong plantation ng saging. Yan po. Pag may sagingan ka, The best. the best. Huwag mo nang sayangin yung yung nato yung dahon ng saging. Pwede mong gawing mushroom. Opo. Tapos Brian, pag naano mo na to, pag na-harvestan mo na, Opo. tapos na. Na-harvest Anong gagawin mo dito sa dito sa bed? Opo, antay ako ng mga... Kasi yung 3 consecutive days na harvest po, yung susunod na 4 to 10 days, may sundot-sundot na harvest na po yun. Meron pa sundot-sundot? Opo, antayin ko hanggang 15 days. Tsaka ko po, iimbakin ulit sa gilid. Kasi sama-samahin ko lahat sila. Tapos yung pinagugasan ng bigas, yung hugas bigas po, didilig ko po yun. Kahit hindi ko na kukuvaran or basta hugasan ko lang po. As is na lang na ganon? Opo, as is na lang na ganon. After 3 days, may mga malalaking mushroom na tutubo po. May tutubo pa rin? Opo. Mga ilang kilo pa makukuha mo doon? Mga 3 kilos din po. Yung second cropping Opo, na yun? Second cropping na yun. Ito yung last layer na po. Punta na tayo sa last layer. Opo. Pero dahil sarili mong spawn yan, edi wala kang gastos sa spawn. Wala po. So, dalawa po ang business model ni Brian dito. Opo. Yung pagbebenta ng spawn at saka yung pagbebenta ng mushroom. Opo, yung bunga. Yung bunga. Tapos, pa-flat na po. I-flat. Para maayos yung side by side. Para hindi siya bumigay or matumba. Manok. Okay. So itong ginagawa ni Brian na to ay kumbaga indigenous technology. Nung araw pa ho, ginagawa na ho ng mga naunang mga farmers sa atin yan sa mga likod bahay nila. Pero na-practice na nila yan. Last layer na po. So konting sipag lang, no, Opo, Brian? sipag at tsaga lang po talaga. Para may maani after 10 days po. So si Brian, dahil nag-work from home siya dun sa call center, naisip niya sayang yung ibang oras niya na andito lang naman siya sa farm. Kaya nag-isip siya ng ibang pwedeng gawin at Pagkakitaan. ang naisip niya pagkakitaan ay yung paborito niya Opo. na kainin, ang mushroom. Mushroom. Tapos available po dito sa farm yung mga raw materials. Opo. Last layer na. Tapos na. So anong next natin na gagawin? Mag-cover na lang po Cover na to ng plastic or dahon ng plastic po. ng plastic. Ipipress po natin ng konti para Okay. Bakit pinipress? para hindi Brian? po bumigay yung... Para hindi tumumba. Opo, hindi matumba. Mild lang po yung pag-press para
lalabas yung mga ano. Oo. Brian, sampulan mo kami ng English accent mo doon sa call center. Kanina ko pa sinasabi kay Brian yung English accent niya As technical support po. technical support. So yung mga bumili tas hindi nila mapaandar, mga ganyan. Sa television po, mga 85 inch. Oo. TV, soundbar, Blu-ray yung hawak ko po. Oo. O sige nga, sample nga Brian ng ano, may kausap kang customer. Sige na. Patinig na, please. Pakinig na Brian. Ayan po. Yung sabi ko po, opening spills ko po. Ah. Hi, thank you for calling Samsung Tech Support. My name is Brian. How can we help you today? Yan, gano'n lang po yung opening spills ko po. Tapos? Tapos magsasabi na rin po ng problema yung customer. Marami bang makulit Brian? Opo, madami po. Madami po. May nagagalit sa'yo, ganyan? Opo, yung iba po, yung remote kinagat ng aso. Yung remote niya, ayaw mag-on ng ng TV niya. Yung para walang battery or walang ano, mga customer kong ano, US. Opo. Yun na kinagagalit nila? Opo. Or walang picture yung TV nila or walang volume po, yun yung tatawag sa akin. So anong ginagawa mo yan? Parang... Yan, ito po yung another tips po para maganda yung tubo sa gilid-gilid. Sabuyan ko ng ano po. Sinasabuyan mo? Opo. Something. Side by side po. So minsan yung kinagagalit ng customer mo, mga simpleng bagay lang? Opo, simpleng bagay po. Oo na, mahirap. Tapos yung tumagal na po, kahit natutulog ka na lang, kausap po sila, ano, paulit-ulit lang yung... Paulit-ulit na lang yung problema. Opo. Sinasabi. Cover na po ng... Okay. Cover tayo ng plastic. Opo. Kailangan sausaw po sa tubig para malinis. Mag-moist yung ano. Para mag-moist. Mag-moist yung plastic. Covering na po. Ito po yung pinaka-last part na po. So mahaba? Ba't mahaba? Ilalagay mo sa ilalim? Opo. Ipa-fold ko pa po ito. Pag naglalagay ng plastic, dapat po may space na nakaurong dito. Naka-overlap. Overlap po para wala totally yung ano. Walang pumasok na hangin. Walang mag-expose na hangin. So once na na-expose yung hangin, dapat ang accumulation ng bed niya or temperature relativity niya nasa 95% po. Nasa loob ng init. Kasi pag may sumingaw doon, sayang yung effort mong nagtanim ng 10 days, nagantay ka, tapos wala din tutubo. Pag may hindi siya tutubo. Hindi po magtutuloy. Ito na po yung last part natin. Sa gilid. Ang ginagawa ko po dito, fold ko sa gilid, tapos kailangan itong kapaba. Tapos, ito, yung side niya po, kailangan ko din papuntang dito sa gilid. Yan po. Para wala talagang totaling hangin. Dito rin sa kabila, ganun din. Babalik mo naman. Yan, another tips po, pagka na-reach na yung 5 or 6 to 7 days po, ito tatanggalin. Kailangan pasingawin sa umaga ng 2 minutes lang, mga 6 AM to 7 PM po, or 7 AM. Kailangan pasingawin yung side by side ng mga 2 minutes lang po para mapalitan yung hangin na nasa loob ng bed. Para after ilang inundation?
pang 6 to 7 days po. 6 to 7. Ito lang ang tatanggalin mo, itong Opo, linagay dito sa itong dulo. Nasa dulo lang, tapos nasa dulo sa kabila. Mga 2 minutes lang po. 2 minutes lang. Para sumingaw yung hangin, mapalitan ng bagong hangin yung bed. Oo. Then takip ulit. Opo, then takip ulit. From 6 a.m. to 7 a.m. lang. Ba't may oras? Kasi po, wala pang masyadong hangin nun. Pag maaga. Pag maaga. Yung recommended harvest time po namin 5 to 7 a.m. or madaling araw, mostly nag-harvest na po kami pang market. Para wala totaling hangin. Kasi hindi na magtutuloy. Pag nahanginan yung mga pinheads na maliliit, hindi na po magtutuloy. Opo. May chances po na gano'n. Yan. Tapos na po. Ito na yan. Ito na po ito. So anong pang sisecure mo dito para hindi lumipad tong plastic na to? Mga bato po. Bato? Hold ko muna. So kailangan mo i-fold na maayos. Kailangan dapat stretch tong hindi masyadong nakadikit sa bed para hindi maging sanhi ng paglaki ng kabute. Oo. Para makalaki siya. Opo, para may space or may Para may space siya. may ventilation sa gilid. Oo. Okay. So yan ngayon ang lalagyan ng bato. Ayun, kawayan muna. Ayan, or pwedeng bato. So importante yan na ma-secure. Opo, mas secured. Para wala talagang totaling hangin pumasok. Ayan. Tapos na po ang first plant. Tapos, additional tip po, maglalagay tayo ng dahon ng saging or yung sako or semento sa ilalim para additional cover sa ilalim. Pero pag ganito pong lilim, kahit di na po maglagay, okay na po. Ayan. So dahil nasa lilim tayo, hindi na kailangan lagyan ng additional protection. Ito. Pero kung nandun ka sa direct sunlight, lagyan mo ng sako or fresh na dahon ng saging. Dahon ng nyog. Yan. Para pang cover sa kanya. Doon sa ilalim ng puno ng mangga, hindi na rin kailangan yan. Hindi na rin po. Hindi na rin. Opo, depende po sa grower. Kung trip mong lagyan, pwede mong lagyan or pwede rin hindi rin po. Okay. Andito naman tayo sa isang space pa rin dito sa bahay na medyo open. Parang garahe ito di ba? Opo, garahe. Oo, ngayon, ito na yung mga na prepare na dahon ng saging. Ito yung kinat kanina. Mga 5 putol lang ng dahon ng saging. Tapos tatali na lang po natin yung kawayan or pwede rin yung or dahon ng saging din. Dahon ng saging ng pantali Or na. even straw pwede. Okay. So ngayon, papakita ni Brian paano magbabad. Magbabad ng dahon So, ng saging. pakita tayo. Ano po? Yan, isa lang. Ayan. So yan ngayon, tignan mo, sobrang organized pati yung pagtali. Andito naman tayo sa isang dating piggery, Opo. no? Ginawang babaran ng Ginawa niyang tinanggal na niya yung bubong ng dating kulungan ng baboy. Tapos ginawa niya, dito niya binababad yung mga dahon ng saging. Ayan. Ano mga kailangan nilang tandaan dito sa pagbababad ng dahon ng saging, Brian? Ayan po, kailangan po pag nagbabad ng dahon ng saging, make sure na po na malinis po yung pagbababaran. Tapos babalutan ng black na or papel or yung pang cover po sa babaw para hindi masyadong ma-expose sa mga contaminated or po. So ito, lalagyan mo ng tubig to? Opo. Gaano kadaming tubig ilalagay mo dito, Brian?
Puno po. Or mga, Nasa-submerge mo talaga? hanggang dito po. Tapos papatungan ko ng mga ganyan. Kawayan or mga bakal po para mag-submerge yung tubig. Para lumubog talaga. Babad ko po ng 3 to 4 hours lang. Tapos papatuloyin ko na din po dito. Dito ka na rin nagpapatuyo? Opo, dito na. Tapos direkto pa naman po. So lalagyan ninyo ng tubig. So matagal-tagal ito kasi submerged pala to eh. Totally ano. So itatali lang niya yung tubig doon, hayaan na niya. Usually ginagamit po namin dito yung water pump doon pa po sa may bandang ano yan, hihilahin pa po namin. Wala yung water pump ngayon. Opo. Ayan. Sample po ng pagbababaw. Oo. Okay, so submerge ito. Opo, nakalubog po. Nakalubog. 3 hours. 4 to 6 hours po. Oo. So kailangan mong tanggalin ka agad 'yon. Hindi naman po, kahit mabot ng 12 hours or 10 hours pwede naman po. Pwede naman. Recommended lang po yung 4 to 6 hours. At least 3 hours. At least 3 hours. Okay. Para yung vitamins ng dahon ng saging Lumabas. nandun pa po. Kumusta naman ang business, Brian? Okay naman po, so far so good po. Mabilis maubos sa market talaga. At kagandaan po sa murang halaga ng pagtatanim or sa mga gagamiting mga tools or mga ano, pwede mong hanapin sa palibot mo lang or sa paligid lang ng bahay, tulad ng dahon ng saging or yung corn starch or yung pinagbalatan ng munggo or dayami po, pwede pong gamitin pang tanim ng kabote sa murang halaga. Times So, yung balik. mura as in, kung gumastos ka ng, let's say, 1,000, magiging magkano yan? Ang return income niya po nun or balik sa'yo after 10 days or after 13 days po, nasa 1,000, nasa mga 6,000 po. Magiging 6,000. 6,000 So, pag namuhunan ka ng 1,000 pesos, dahil ang mga raw materials mo ay available lang dito sa farm nila, dahil marami mo silang saging dito sa farm, ay nagiging 6 times, nagiging 6,000 pesos na yon. Sa halagang ano pa po yan sa reseller, no? Meron ka mga reseller. Meron pa po. Bukod doon, ikaw din nagbibenta ka rin. Opo, nagbibenta rin po ako ng spawn, taka yung bunga mismo. Yung bunga. So, dalawa po yung business ni Brian. Yung mismong bunga at saka yung spawn. Opo, sa misis ko po, si Diana. Ang Opo. So, paano nyo minarket to, Brian? Through social media din po. Sir. Social media talaga ang tool mo. Opo. Dahil, millennial. Opo, millennial. So, yung, yung expertise ng mga millennial, ginamit nila to push yung business na ito through social media. Kumusta naman ang market mo? Yun po. Nung una po, medyo nahirapan po kasi kami ng asawa ko si Diana. May mga customers po kaming mag-order tapos hindi pipick upin sa LBC. Siyempre, i-shoulder namin lahat yun. Kami yung magbabayad ng binhi, tapos yung shipping fee, tapos yung mga ibang hindi nila pipick upin. Yun po yung parang down. Pero bumabawin namin po kasi yung mga return namin sa LBC. Yun yung tinatanim ko kaya hindi pa rin lugi. So may yun pala ang challenge yan sa'yo. May mga nag-order na hindi nila pipikapin. Bakit hindi ka ba dapat cash before delivery? Dati po ganun po yung strategy namin. Ngayon mas marami po kasing market pag shoulder mo muna namin reseller yung spawn. Shoulder muna namin lahat. Tapos mas maraming nag-order. Mas marami po. Yun lang po yung kalaban yung mga may hindi kukunin. Ilang percent yun yung hindi kumukuha? Sa mga 500 packs na deliver namin ng mga ganyan po, mga balik namin mga 10 lang siguro. So konti lang naman. Konti lang. So sulit naman yon yung mamuhunan ka na hindi ka muna maniningil. Mas marami kang maibebenta. Tama. Compared doon sa konting hindi kumukuha. Okay. So okay na rin. Magandang strategy din 'yon. Ano pa ang strategy ninyo? Bakit biglang bulusok, biglang boom ang lakas ng market?
Opo, yung mga kasama po kaming reseller sa mga iba't ibang lugar din ng Pangasinan. Ang strategy po namin na si Mrs. po yung nagpo-post, tapos ako yung true edit, tapos nag-video rin kung paano magtanim. Ikaw nagbi-video, ikaw nagpi-picture, Opo. in-edit mo, picture and video, pinopost mo. Opo. Tapos si Diana, siya ang Nagpa-follow up or maaskaso sa mga Opo. nag-inquire. Opo. So yun ang hatihan, ang ano ninyo ng Opo. delineation ninyo ng trabaho. Opo. Oo. So siya sumagot. Opo, siya yung taga-sagot. Ako lang po yung taga-video or taga-buhat Oo. pag dadalhin sa So ikaw ay gumagawa ng marketing material, si Diana ang sales. sales. Opo. So gaano kalaki ang nabebenta ninyo so far? So far po, pagka 500 packs po na spawn, ang shipping fee po namin sa LBC, 6 pouch po sa LBC bag, yung ganun po sir. Yan ang 6 ang minimum order talaga doon, para 3 kilos. Sa 3 kilos ang minimum order sa LBC. Minimum order po, 3 kilos. Bali 6 pouch na ganyan. Sa 500 grams yan, 6 pouch. Oo. Yan, So 3 kilos. 95 pesos yung shipping fee. Ang shipping niya Pag ipipick up mismo sa store or sa store, sa LBC store. Pag door to door naman, 205, di ba? 205 yung Nationwide na yan. Opo, nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Yan po. Saan pinakamadami ang bumibili sa iyo? Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon. No? Luzon. Ating Luzon po. May Baisia, Oo. Kalinga, din sa Baguio po. Mga Ilocano. Opo, mga Ilocano po. Ilocano. sila yung kumakain kasi talaga nung mushroom ng saging. Opo. Ano ang plano mo? Mag-i-expand ka ba? Opo. Ang plano ko po this coming July po, magtatayo yung isang loteng ganyan po, gagawin po talagang greenhouse or papatayo ng parang malaking may sisulungan po, yung may silong para hindi direct sunlight. Sa sunlight. So magtatayo ka na ng greenhouse mo for mushroom. Opo, for mushroom. Tapos mag-start na din po ng production ng mga chicharon, mga ganun na mushroom. Ay, pa-process mo. Opo, process na rin po. So, tingin mo in a year from now, malaki na ang negosyo mo? By the way, nag-start lang to noong January? Opo, January po. This January lang. January lang po. Noong January lang sila nag-start, pero ang dami na nilang customer online. Online. Tapos, doon ko po naisipan gumawa ng group lang sa Facebook po. Tapos, lahat ng buyers namin, tinuturuan po ni Dayan, ina-assist niya with guidelines na po. Tapos with manuals. Tapos yung mga pictures na mga patubo na lang, mga after 10 days. Pinapakita nila. Pinopost din namin po para mas dumami yung market. Oo. So, ang galing, no? Yung edad ninyo, yung strength ninyo, ginamit nyo sa business. Ano ang advice mo sa mga millennial? Tulad mo, 26 years old po, magaling mag-business. Ang naisip niyang business ay yung gusto niyang kainin. Oo, so eventually naging magandang business talaga. Ano ang advice mo sa mga millennial? Advice ko lang po sa mga kagaya kong millennials o mga teenager po. Habang malakas pa po tayo, mag-isip po tayo ng magandang business pagkakitaan po para makatulong sa ating mga magulang or sa ating mga kapatid. Pangbayad ng bills or pangbayad ng kuryente. Ganun po. Dahil sa lahat, gaya itong pag-business ng mushroom, raw materials lang po yung mga gamit ko, tulad ng mga daon ng saging, sipag at tiyaga lang po talaga. Tapos, ilan na anak niyo? Dalawa Hindi po. dalawa. So, basically, sila po ay young couple na nag-start ng sarili nilang buhay. At sa early age, meron silang sariling business. Okay? So, thank you, Brian. Maraming salamat din po, sir.